Maagang gumising si Savannah para maghanda ng kanilang almusal. Kahit nga napuyat siya kagabi sa kahihintay, nakatukin siya sa kwarto ni Lucas para ayaing matulog sa kwarto nito na madalas nitong ginagawa. Ngunit hindi nangyari ang kanyang inaasahan kagabi. Iniyakan niya yun ng husto, lalo pat alam niyang may kinalaman si Sarah dito. Alam niyang hindi ito titigil hanggang hindi natitiyak kung nasaan si Sarah. Kinakabahan siya at natatakot at the same time. Narinig niya ang pagbukas ng pinto sa kwarto ni Lucas. Inayos niya ang sarili at nakangiti siyang humarap dito nang magtungo ito sa kusina. "Good morning. Nagluto ako ng breakfast." Hindi pa tapos ang pagsasalita niya, pinutol na ito nang sasabihin ito, "I'll be gone for a while. Huwag ka mang lalabas ng kondo ha. Mas safe kapag nandito ka sa loob. Or kung sakali mang may gusto kang puntahan, please ring me. Pasasamahan kita sa kaibigan ko." Pagkasabi noon, mabilis na itong lumabas. Naiwan siyang natigilan. Kahit hindi siya sanay magluto, tsinaga niyang pag-aralan na gumawa ng masarap na breakfast para kay Lucas. Pagkatapos ganito lamang naman pala ang gagawin nito sa kanya. Napakagat-labi siya. Hahanapin na naman ba nito si Sarah? Ni hindi man lamang niya alam kung ano ang mga plano nito. Nagmamakto lang kaloobang nagsandok siya ng fried rice, niritong talong, at daing na bangus. Natilamsikan pa nga siya ng mantika sa pagpiprito ng bangus. Pagkatapos ni hindi man lamang nito titikman ang niluto niya. Hindi naman ito ang dating ganun sa kanya. In fact, napakasweet nga nito lately. Pero parang nanlalamig na ito at palagi na lamang busy. Mag-iisang linggo na itong ganun sa kanya. Kahapon nga ni hindi man lamang niya ito inabutan pagising niya dahil maaga itong umalis. Tinawagan na lamang siya nito bandang 9:00 ng umaga at naiinis siya sa ganitong pakiramdam na nababaliwala na naman siya. Natatakot siya dahil ganito ang naranasan niya kay Leon pagkatapos ng kasal nila. But this time, hindi siya mananahimik man lamang. Nangako siya sa sarili niya na hindi siya magpapakatanganan dahil lamang sa pag-ibig. Kung ayaw nito sa kanya, edi ayaw na rin niya dito. Hindi na niya ipipilit pa ang sarili kagaya ng ginagawa niya noon kay Leon. Ngunit iniisip pa lamang niyang hindi magtatagal ang relasyon nilang ito ni Lucas. Parang pinipigana ang puso niya sa sobrang sakit na nararamdaman. God, ayaw na niya masaktan pang muli. Tumutulo ang mga luha niya habang ninunguya ang pagkain niluto niya. Sa sobrang sama ng loob niya, di niya namalayang nauubos na pala niya ang lahat ng mga niluto niya. Talagang napaparami ang kain niya kapag nai-stress siya. Matapos kumain, naglinis siya ng buong bahay para abalahin ang kanyang utak sa kaiisip kay Lucas. Nang mapagod, naligo siya at saka malungkot na nahiga sa kama habang nagpapatugtog ng mga love songs. Ilang sandali pa nakatulog na siya. Sarah, hindi alam ni Lucas kung ano ang kanyang eksaktong mararamdaman nang makaharap muli si Sarah. Hindi siya makapaniwala ang babaeng pinakamamahal niya at pinagluksa ng ilang taon ay heto't buhay na buhay pala. Kaharap na niya ngayon at nahahawakang muli. Bakit? Yun lamang ang tanging na itanong niya rito. Napatungo si Sarah. I'm sorry, Lucas. Kinailangan kong gawin yun dahil hindi na nakakatulong ang relasyon natin sa grupo. Masyado ka nang na-attach sa akin at hindi ko magawa ang misyon ko kaya kailangan kong magsinungaling sa'yo. Damn it! Bakit kailangan ilihim mo sa akin ang katotohanan? Maaari mo namang ipagtapat sa akin ang totoo. Bakit hindi mo ipinaliwanag? Yun ang utos ng samahan. Maiksing sagot nito. Bullshit, Sarah! Mas mahalaga pa sila sa'yo kaysa sa akin, ha? Sumbat niya rito. At that time, alam kong yun ang makakabuti para sa ating dalawa, Lucas. Mahinang sabi nito sa kanya. Besides, alam kong hindi makakatulong sa ating pareho ang labis nating pag-iibigan. We were so in love na napapabayaan na natin halos ang lahat ng obligasyon natin sa samahan. For God's sake, Sarah! Handa kang magsinungaling sa akin para lang sa grupo? Kakalimutan mo ang relasyon natin para sa kanila? Hindi makapaniwalang sabi niya rito. Sinalubong nito ang tingin niya. Oo, Lucas. Handa kong i-give up ang lahat na alang-alang lang sa grupo natin. Paniniyak nito sa kanya. Natahimik siya. Nasaktan siya sa sinabi nito. Pero kahit kailan hindi naman ako nawalan ng balita tungkol sa'yo.
In fact, alam kong masaya ka na ngayon sa piling ng babaeng kamukhang kamukha ko. Kaya pala hiniling mong gawan kita ng replika dahil hindi makapaniwalang napailing siya. Masakit sa kanyang malaman na hindi pinahahalagahan ni Sarah ang damdamin niya. Laruan lang ba talaga ako para sa iyo, ha? God knows how much I love you, Lucas. Ngunit hindi ko matatanggihan ng samahan. Alam nilang iyon lamang ang tanging paraan para mag-focus ka sa lahat ng assignments mo. Damn it, Sarah! This is bullshit! Sabi niyang isinuklay mga kamay sa kanyang buhok. Hindi siya makapaniwalang ganun lamang kababaw ang damdamin ito para sa kanya. To think na halos mabaliw siya sa paniniwalang namatay ito sa cancer. Alam niyo pang lahat ng sakit na pinagdaanan ko nang inakala kong patay ka na, ha, Sarah? Halos isumpa akong sarili ko dahil wala ako sa tabi mo ng mga panahong yun. Sigaw niya rito. Saka parang naiiyak na hinawakan ito sa magkabilang balikat. How could you do this to me? Paano mo nagawa sa akin to, Sarah? Napatungo ito. I'm sorry, Lucas. I'm so sorry. Umiiyak na sagot nito sa kanya. Saka tumingala para sa lubungin ng kanyang mga mata. Yung babaeng, parang nahihirapan itong ituloy ang sasabihin. Mahal mo ba siya? Matiim na tanong nito sa kanya. Hindi siya makasagot. Hindi na siya sigurado ngayon sa nararamdaman niya para kay Savannah. Napakurap-kurap siya sa katinignan rin nito na matiim. Ikaw ang tatanungin ko. Minahal mo ba akong talaga, ha, Sarah? Malungkot ang tanong niyang ito. Tumulo ang mga luha niya. Mahal na mahal kita, Lucas. Mula noon hanggang ngayon. Kaya ako nahirapan ka sa nangyari. Mas doble ang sakit na yun para sa akin. Pero tinikis ko ang lahat ng lungkot at pangungulila ko sa iyo para sa grupo, Lucas. Ngayong maayos ng lahat at nagampanan ko ng misyong kailangan kong gawin. Pwede na tayo magsimulang muli, Lucas. Pwede mo nang iwan ang babaeng yun. Alam ko namang nahulog lang ang loob mo sa kanya dahil sa mukha niya. Hindi alam ni Lucas kung ano ang kanyang isasagot kay Sarah. Naguguluhan ang utak niya sa mga nangyayaring ito ngayon. Napatitig siya ng matiim kay Sarah habang pilit na kinakapa ang damdamin niya para dito. Sa ngayon, para siyang nasa dilim. Nilapitan siya nito at niyakap na mahigpit. Namiss kita ng sobra, Lucas. Walang araw na hindi ko pinapangarap na makasama kang muli. Sabi nito at buong pananabik siyang siniil ng halik sa labi. Para siyang napaso sa halik nito, kaya mabilis siyang kumalas sa mga yakap nito. Binigla mo ako, Sarah. Hindi ko alam kung sa ngayon ano bang nararamdaman ko sa iyo. Hindi biro ang lahat ng sakit ng kalooban pinagdaanan ko nang mawala ka. At nang natanggap ko nang wala ka, saka heto't bumabalik ka. Kaya naguguluhan ako. Aniya rito. Hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa na buhay ka or dapat ako magalit dahil pinaglaruan ninyo akong lahat. May pait sa mga labing dagdag niya. I don't know. I really don't know how I feel right now. I understand. Hindi kita pipilitin. Bibigyan kita ng panahon na pag-isipan mo ang lahat, Lucas. Nandito lang ako. Maghihintay. Matamlay na sabi nito sa kanya. Tumango siya saka tumalikod na. Hanggang makabalik sa kanyang sasakyan, ay magkahalo ang galit at pagkalito na nararamdaman niya. Paano siya nagawang tikisin ni Sarah? Hindi yata niya makakayang bumitaw sa taong pinakamamahal niya just because kailangan ng grupo. And yet nagawa yun ni Sarah sa kanya. Ganun lang ba yun kadali para dito? At ngayon natanggap na niya ang pagkawala nito. Saka niya malalamang palabas lamang naman pala ang lahat. Na hindi naman pala ito totoong namatay. Heto't buhay na naman pala ito. Oo, masaya siyang malamang buhay si Sarah. But damn it, kailangan bang paglaruan nito ang damdamin niya? Hindi niya maisip kung gaano kasakit para sa kanyang mangulila sa pagkawala nito. Hindi ba mahalaga dito ang lahat ng pinagsamahan nila para basta na lamang nito yun itapon ng ganun-ganun na lamang? Hell, naiiyak siya habang nagmamaneho pa uwi ng kondo. Ngayon nagbalik na si Sarah. Paano niya ipapaliwanag kay Savannah ang lahat? Pakiramdam niya na mamangka siya sa dalawang ilog ng mga sandaling iyon. Kung dati natiyak na niya ang nararamdaman niya para kay Savannah, ngayon ay question mark na naman ang lahat. At hindi naman niya gugusto yung paasahin si Savannah.
Mas lalong hindi niya gustong dayain ang kanyang nararamdaman. Kailangan niya pag-isipan ang lahat ng ito. Kailangan niya maging sigurado sa lahat ng nararamdaman niya. Mas lalo kailangan niya maging tiyak sa magiging desisyon niya. May lungkot sa mga matang napatawa siya. Hindi niya mapaniwalaan na may kinalaman ang kanyang ama sa nangyayaring ito. Hindi niya alam ngayon kung sino ang kanyang pagtitiwalaan pa. Paanong nagawa ito ng kanyang sariling magulang? Pinaspasan niya ang pagmamaneho. Galit na galit siya. Nang makarating siya sa bahay, kaagad niyang sinalubong si Savannah. Nakita niya ang labis na pag-aalala sa mukha nito na makita siya. Natagpuan mo na ba siya? Tanong nito sa kanya. Nakita mo na ba si Sarah? Tumango lamang siya, saka mabilis nang pumasok sa loob ng kanyang kwarto. Gusto muna niya mapag-isa. Ayaw na muna niya makipag-usap sa kahit na kanino. Parang may punyal na tumarak sa dibdib ni Savannah habang sinusundan ng tingin si Lucas. So buhay nga si Sarah. Hindi na niya napigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha habang labis na nag-aalala ngayong sigurado na siyang buhay nga ang asawa nito. Nasaan na siya ngayon? Nasaan na siya ngayon sa puso nito? Sinundan niya ito ng tingin. Mabilis siya nitong pinagsarahan ng pinto. Naiwan siya sa labas ng kwarto nito na nakatulala habang nakatitig lamang sa pintuan. Parang ayaw tumigil ng pagpatak ng kanyang mga luha. Kahit walang sabihin sa kanya si Lucas, parang nahuhulaan na niya kung nasan siya ngayon sa buhay nito. May pait sa mga labing pinahid niya ang kanyang mga luha. Ano nga ba naman ang laban niya sa original? Para lang siyang bata na pinasabik sa isang bagay na kailanman ay hindi naman pala magiging sa kanya. Kinagat niya pang ibabang labi para hindi siya mapahagulhol. Tumakbo siya sa kanyang kwarto at dumapa. Doon niya pinakawala ng lahat ng sakit ng kalooban na nararamdaman niya. Kahit naman walang sabihin sa kanya si Lucas, ramdam niyang magwawakas na ang lahat sa kanila. In the first place, hindi naman siya nito talagang minahal bilang siya. God, ang sakit! Ang sakit-sakit! Hindi ba niya paglalaban ang nararamdaman niya para dito? Hahayaan ba niyang basta na lamang ibalik si Lucas nang hindi man lamang niya ilalaban ang damdamin niya? Bumangon siya at kumuha ng 2 bote ng beer, saka kumatok sa kwarto nito. Lucas, pwede ba tayong mag-usap? Please, pakiusap niya. Ilang sandaling wala siyang naririnig na tugon mula dito. Hindi pwedeng basta ka nalang mananahimik dyan. Kailangan ko marinig ang lahat. Please. Nagsusumamong sabi niya rito. Makailang minuto bumukas ang pinto. Inabot niya rito ang isang bote ng beer. Mag-usap tayo. Bilang isang magkaibigan. Sabihin mo ang lahat ng nasa loob mo. Makikinig lang ako. No judgment. Pagbibigay assurance niya rito. Tumango ito sa kaniluwagan ng pagkakabukas ng pinto. Pumasok siya sa loob ng kwarto nito. Naupo sa gilid ng kama. Naupo ito sa couch sa katahimik na tinungga ang bote ng beer na binigay niya pagkatapos ay malungkot na tumingin sa kanya. Buhay si Sarah, sabi nito. Bagamat alam naman niya yun, parang nagulat pa rin siya. Hindi ako makapaniwalang magagawa niyang gawin ang lahat ng ito sa akin. Ni hindi man lamang niya isinalang-alang ang mararamdaman ko. Basta na lamang siyang nagpanggap na may sakit at namatay. As if para lang laro sa kanyang lahat ng pinagsamahan namin. Napansin niyang tumutulo ang luha nito. Parang pinipiga ang puso niya sa sakit habang pinagmamasdan nito. Hindi siya nagsasalita. Hinayaan na lamang niya itong maglabas ng lahat ng sama ng loob nito. Nandito siya ngayon bilang isang kaibigan. At gaya ng pinangako niya, no judgment. Kahit ang sakit-sakit para sa kanyang makitang nasasaktan nito. Hindi man ito sabihin sa kanya, alam niyang mahal pa rin ito si Sarah. Nagsisikip ang dibdib niya habang tahimik na nakatingin dito. Ang hindi ko matanggap, parang baliwala lang sa kanyang lahat ng to. Gusto niyang bumalik sa buhay ko na parang wala lang ang lahat ng mga nangyari. Dinig niyang sabi nito. Napalunok siya, parang tinutusok ng maliliit na karayom ang dibdib niya sa sinasabing yun ni Lucas. Gusto niyang tumili. Gusto niyang ingudngod at ilang paso sa sahigan Sarah na yun. Ano bang palagay nito sa pag-aasawa? Isang laro? Bakit raw niya ginawa yun? Bakit kailangan niyang palabasin na namatay siya sa sakit na cancer? Anong kalukuhan bang pumasok sa utak niya para magsinungaling ng ganon?
Naguguluhang tanong niya rito. Natahimik si Lucas. Hindi makapagsalita si Lucas. Paano ba niyang ipapaliwanag kay Savannah ang tungkol sa kanilang grupo? Hindi niya mababangkit ang tungkol doon. Nagpahinga siya ng malalim, saka tumingin sa naguguluhang mukha nito. I don't think kailangan mo pang malaman ang mga dahilan niya. Labas ka na dito. Iyon lamang ang sinabi, saka lumabas ng kanyang apartment. Dahil ayaw niyang madagdagan pa ang mga tanong ni Savannah. Sa ngayon, wala rin naman siyang maapuhap na isasagot, maski siya naguguluhan. Gusto lamang niya mapag-isa. Nagtungo siya sa isang bar at uminom. Gulong-gulo ang utak niya. Hanggang ngayon hindi pa rin niya matanggap ang ginawang ito sa kanya ni Sarah. Paano siya nito nagawang paglihiman? Tumatawag ito sa kanya, ngunit hindi niya sinasagot ang tawag nito. Maski si Savannah nakailang missed calls na rin. Patuloy lamang siya sa pag-inom. Gusto niyang lunurin ang sarili sa alak. Baka sakaling mabura ang lahat ng mga masasakit na alaala niya nang dahil sa alak. Hindi siya makapaniwalang hinayaan lamang ng kanyang ama na mangyari ito sa kanya. Paano nitong pinayagan si Sarah sa kabulustugan nito? O baka ito pa nag-utos na gawin ng ganitong kalokohan? Baka nga inutusan nito ang asawa niya. Asawa? Hindi niya ngayon alam kung nasa nito nakapwesto ngayon sa puso niya. Naguguluhan na rin siya ngayon sa tunay niya mararamdaman para kay Savannah. This is insane. Masakit na masakit para sa kanya ang malaman na pinaglaruan siya ng mga taong minahal niya ng labis. Pumapatak ang mga luha ni Savannah habang sinusundan ng tingin ng papaalis na si Lucas. Ang dami niyang gustong sabihin, ngunit walang lumabas sa bibig niya ng mga sandaling iyon. Alam naman niyang hindi kasalanan ni Lucas ang nangyari, ngunit mas lalong hindi niya kasalanang mahulog ang loob niya rito. Ngayon ay hindi na niya alam kung sinong pipiliin ito sa kanilang dalawa ni Sarah. Ngunit ngayon pa lamang, parang nararamdaman na niyang hindi siyang pipiliin ito. Sino na lang ba siya sa buhay nito? Dispensable naman siya. Pwedeng palitan anumang oras. Pero ang original, syempre, ito talaga nagmamay-ari sa puso nito. Napahagulhol na naman siya. Kasalukuyan siyang umiiyak nang may kumatok ng pinto. Nang silipin niya kung sino iyon, nanikip ang kanyang dibdib nang makitang si Sarah ang nasa labas ng bahay. Hindi tuloy niya alam kung pagbubuksan ba niya ito o hindi. Pakiramdam niya naninikip ang kanyang dibdib habang pinagmamasdan nito. Para silang pinagbiyak na bunga ngayon. Napakagaling ni Lucas para makopya ang perpektong mukha nito. Unti-unti niyang binuksan ang pinto. Hi, nakangiting bati nito sa kanya. Saka pinasadahan siya ng tingin mula ulo hanggang paa. Napakagatlabi siya habang palihim rin niya itong pinagmamasdan mula ulo hanggang paa. Para silang kambal. Ang tanging pagkakaiba lang nila ay ang kanilang height dahil mas matangkad siya ng kaunti dito. Napansin rin niyang diretsong-diretso malambot nitong buhok, unlike sa kanya na may pagka-wavy, at kailangan pa niya magpa-parlor at plansyahin ang kanyang buhok para ma-achieve ang kagaya ng buhok nito. Hindi na nito hinintay na papasukin siya. Kusa na itong pumasok sa loob habang iginagala ang paningin sa paligid, saka lumingon sa kanya. I'm glad na hindi mo pinababayaan ang unit na to. May pait sa mga labing ngumiti ito sa kanya, saka tuluyan ang humarap. I won't roam around the bush. Ngayon nagbalik na ako. Gusto kong sabihin sa iyo na maaari ka nang umalis sa buhay ni Lucas. Si Lucas lang ang pwedeng magsabi sa akin yan. Matapang nasabi niya rito. Matapos nitong lokohin si Lucas, ito pang may gana magpalaya sa kanya. Sa pagkakaalam ko, matagal ka ng patay para sa kanya. Really? Anitong napangisi. Kaya ba kinopya niya ang mukha ko at nilagay sa mukha mo? Nanunoy ang sabi nito sa kanya, saka tinignan siya na matiim. Mahal na mahal ako ni Lucas. Yang mukhang tinataglay mo ngayon, yan ang nagpapatunay kung gaano niya ako kamahal. Ano sa palagay mo mangyayari sa'yo? Ngayon nagbalik na ako. Tanong nito sa kanya. Parang sinasaksak ng ilang beses ang dibdib niya, habang paulit-ulit na nanonood sa utak niya ang tanong na yun ni Sarah.